Merong isang doktor, dumating siya sa ospital, sa basement 2 siya nag-park. Pag-park niya, paglabas niya ng kotse, parang nangilabot siya. Parang feeling niya may nakatingin sa kanya. So dali-dali siyang tumakbo doon sa elevator at pinindot niya yung up. Pero hindi siya mapakali. Talikod siya ng talikod kasi parang natatakot siya, may nararamdaman siya. Biglang, ting! Bumukas yung elevator. Nawala yung takot niya kasi merong isang babae sa loob. At sabi ng babae, ay, good morning po, doktora. Madaling araw yung shift niya eh. Pasok siya, sabi niya, good morning. Tapos pinindot niya, floor number 8. At sumara yung elevator at umakyat. Habang umakyat, tahimik silang dalawa. Tapos sa second floor, ting, tumigil. Bumukas. Pagbukas ng elevator, may isang babaeng batang maliit, banda doon, malayo-layo sa pinto, napatingin sa kanilang dalawa, tapos ngumiti yung babaeng bata. Tapos sasakay ng elevator. Alam nyo, nung nakita ng doktora na pasakay yung bata sa elevator, yung doktora natakot, pinindot niya yung close. Sumara, tapos umakyat. At habang umaakyat, yung babae, sabi niya, doktora, bakit niyo ho sinarahan yung bata? Sasakay. Alam mo, sabi ng doktora, ay, hindi mo alam. Yung batang yun, patay na yun. Sabi ng babae, talaga ho? Paano niyo nasabi? Buhay na buhay ho. Ay, sabi ng doktora, I was the attending doctor dun sa bata. Namatay sa mga kamay ko yan kagabi. Talaga ho, sabi ng babae, oo, hindi mo napansin. Meron siyang red tag dito. Kaming mga doktor, pag ikaw ay namatay, nilalagyan ka ng red tag para masabi na bangkay ka na. May red tag yung bata. Alam niyo, sabi ng babae, ganito ho ba? Maraming tao, buhay sila, tawa ng tawa, pero alam nyo, they are not really alive. They are dead inside. Why? Kasi hindi sinasadya ang buhay. Pinapabayaan na lang mangyari kung anong mangyari. At kung may nangyari sa buhay nila, nagrereklamo na lang kaysa ginagawa ng paraan. Gusto mo magpapayat? Sadyain mo. Gusto mong bumait? Sadyain mo. Gusto mong magkapera? Sadyain mo. Gusto mong lumapit ang relasyon mo sa Panginoon? Sadyain mo. Gusto mong maayos ang pamilya mo? Gawan mo ng paraan. Live intentionally.